Posible nga kaya na itong si DeMarcus Cousins ang maging bagong import ng Barangay Ginebra. Dahil sa ngayon, itong Ginebra ang nakalista pa rin na import nila para sa darating na Commissioner's Cup ay si Justin Brownlee. Pero parang wala pang katiyakan kung yan ay magiging permanente o hindi. Tandaan natin, itong ating Gilas Pilipinas ay merong upcoming na laban, importanteng laban kontra Hong Kong at dito sa New Zealand. Para kinakailangan ma-ensure na tayo makakwalify doon sa FIBA Asia World Cup. Ngayon, ang problema kasi si Justin Brownlee katatapos lang nitong Governors Cup. Ngayon ay nagpa-practice na ulit yan para dito sa FIBA Asia Qualifying. At pagkatapos niyan, mag-uumpisa na yung ating Commissioner's Cup. So, ibig sabihin, kung gagamitin ng Barangay Ginebra sa Commissioner's Cup si Justin Brownlee, sunod-sunod yan, halos wala na itong pahinga. Tandaan natin, naglaro pa si Brownlee para sa Gilas nung nanalo tayo ng gold medal doon sa Asian Games, pati sa Southeast Asian Games. At tandaan natin, naglalaro din yan para doon sa FIBA qualifying, Olympic qualifying tournament natin. So, halos walang break ito. Ang tanong ngayon kung ang Ginebra ba ay willing na subukan muna itong si Cousins para mabigyan ng break itong si Justin Brownlee at makapagpahinga. Dahil si Brownlee 36 years old na. Ito si Cousins, hindi na rin bata pero sanay yan na maglaro ng ganong katagal dahil syempre NBA veteran yan. Plus, ang Ginebra nangangailangan ngayon ng sentro na magagamit at si DeMarcus Cousins, yan ang pwede na maging center ng Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko, yan ang isang posibilidad na baka si DeMarcus Cousins ang kunin nila na maging big man ngayon. Dahil alam naman natin, itong Barangay Ginebra ay naghahanap ng center na magagamit. Kaya sa tingin ko, pwede na itong si DeMarcus Cousins ang gamitin nila. Ang tanong na lamang, of course, ay kung magkakasundo sila dito sa asking price. Dahil ang balita dyan daw hindi nagkasundo ang Converge at itong si Cousins. Pero alam naman natin ng SMC, pagdating sa budget ay wala naman yan limit. Kinumpirma ng Spin PH na itong San Miguel Beer ay nakikipag-negotiate dito kay Kenneth Farid para maging bago nilang import dito sa darating na Commissioner's Cup. Siguro naman alam nyo na itong si Benny Boatwright, yan ang original choice ng San Miguel. Pero ito ay nagkaroon ng injury at hindi pa makapaglalaro ngayon. So, ibig niya sabihin ang SMB ay naghaharap ng papalit. At itong si Kenneth Farid daw ay under negotiations. Ibig sabihin, hindi pa kumpirmado na makukuha nila. Pero talagang sinusubukan kunin ito ng San Miguel. At kung magkakaroon sila ng agreement, ang laking bagay kung makuha nila itong si Kenneth Farid. Dahil alam natin na itong si Kenneth Farid ay isa doon sa mga tinatawag na mga players na pang-hustle, pang-score, sa depensa, sa rebound, sa shot blocks, ay nagagawa nito lahat. Ang tanong na lamang kung sakaling makuha nga ito ng SMB ay kung mag-fit ba ito dito sa estilo ng laro ng San Miguel na nakasentro kay Junmar Fajardo. Alam naman natin na ang naging problema ng San Miguel ditong last conference ay itong laro ni EJ Anosike, yung import nila ay halos pareho dito kay Junmar Fajardo. So minsan nagkakaroon ng problema pagdating dito sa pag-post up. So, tignan natin kung ano mangyayari kapag si Kenneth Farid ang kinuha ng San Miguel na import. Sa tingin kasi ng karamihan, ang bagay na import sa San Miguel ay yung perimeter player katulad ni Chris Macolo at ni Benny Boatwright. Ang isa pang question dito, kung kukunin ng San Miguel itong si Kenneth Farid at makarecover itong si Benny Boatwright, papalitan pa kaya nila itong si Farid? Maraming question ngayon dito sa San Miguel at kinakailangan nila itong masagot para masiguro na sila ay magkakaroon ng mas magandang showing dito sa conference, lalo na at nag-champion nga itong TNT Tropang Giga. So yan ang aabangan natin kung magkakaroon ng pagbabago dito sa lineup ng San Miguel Beer at kung anong adjustment ang gagawin nila para masiguro na sila ay magiging ready na. Sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados ay mukhang settled dito kay Ricardo Ratliff. Medyo may mga kumu-question doon sa edad niya at ang tagal na niyang hindi naglaro sa Magnolia, pero parang dyan sila nakasettle ngayon. Ang pinag-uukulan na pansin ng Magnolia ay yung mga posibleng trades na gawin nila para dito sa kanilang lineup. At ang isa doon sa tinitignan ay kumuha daw ng big man. Dahil nakita natin yung naging problema ng Magnolia nung na-injure si Xavier Lucero doon sa playoff nila kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters. So ito abangan natin kung sakasakali nga na makakuha sila ng big man na magagamit. Kung itong si Calvin Abueva ay ite-trade nila sa Converge, marami silang big man na pwedeng pagpilian dyan. Una na ito si J.O. Ambohot na stretch 4 ang position, 6'7 yan. Pwede rin na kung kayang itay ng Magnolia sa Disyembre si Ben Phillips darating 6'8 yan. At ang position yan ay dito sa inside.
Or kung ang Magnolia ay willing mag-invest sa future nila, hintayin nila next season itong si Pau Villonar na power forward. Lahat yan ay nasa Converge at ito naman Converge willing na i-trade yung mga nabanggit na player dahil ang dami ng big men nila na darating ngayon. So kahit mawalan sila ng big men, okay lang. Kaya bukod dito sa Converge, pwede rin subukan ng TNT o ng Magnolia na i-trade ito si Calvin Abueva dito sa Rain or Shine kapalit ito si Luis Villegas na hindi naman masyadong nagagamit pero 6'7 ang height yan at pwedeng magamit nitong Magnolia Chicken Templados. Kaya iyan ngayon yung mga tinitignan nilang options. Maraming mga pwedeng i-trade sa Magnolia pero ang pinakamalaki nilang trade asset ay si Calvin Abueva. Kaya abangan natin kung matutuloy ang trade na ito. Si Calvin ay meron pang value kaya maraming mga teams na nagkaka-interest na makuha ang serbisyo niya. Kaya abangan na lang natin kung sakasakali nga na ito'y matutuloy. Kung sakali nga na matrade dito si Calvin Abueva, dito natin makikita na magiging malaki ang tsansa na magkakaroon sila ng bagong team. Posible nga ba na itong TNT Tropang Giga ay kumuha ng ibang import na magagamit? Dahil ayon dito sa mga reports na lumalabas ngayon, initially sinabi ni team manager Giorgio Lastimosa na sila daw ay open na ang maging import ay itong si Ronde Hollis Jefferson at nagde-negotiate na nga para ibalik siya para dito sa Commissioner's Cup. Pero dito naman sa isang panayam kay Coach Chot Reyes, sinabi nito na naghahanap daw sila ng mga 6'10 na big man na pwedeng magamit dito sa Commissioner's Cup. Although medyo nahihirapan sila. So ibig sabihin open yung TNT doon sa posibilidad na kumuha ng mas matangkad na import. Of course, alam natin na kung gaano kalidad ito si Ronde Hollis Jefferson kung ano na ibibigay niya dito sa TNT Tropang Giga. Pero ngayon mukhang naghahanap sila ng ibang mga center na makukuha yung malaki dahil mukhang ang gustong tignan ngayon ng TNT Tropang Giga ay yung lineup ng mga imports na nakukuha ng iba't ibang mga teams dito sa Commissioner's Cup. Kasi masyadong malaki yata yung ibibigay na o magbabawas na height dito sa TNT kung kukunin nila si Jefferson. Dahil nakita natin mga 6'8", 6'9", 7-footer yung mga kinukuhang import ng mga iba't ibang mga team sa PBA. Kaya medyo nagdadalawang isip ang TNT ngayon kung itong si Ronde Hollis Jefferson ang kanilang gagamitin. Kaya yan ang abangan natin kung matutuloy o hindi. Posible kaya na ang TNT ay ibalik itong si Terrence Jones dito sa kanilang lineup. Dahil sa ngayon marami ang nagkukonsider dito sa TNT na isa doon sa mga magiging title contender sa Commissioner's Cup regardless kung sino maging import nila. Pero syempre gustong siguraduhin ni Coach Chot Reyes na magiging malakas yung big man na kanilang makukuha. Kaya ito aabangan natin. Kung sakasakali na ito'y magawa ng TNT Tropang Giga, magkakaroon sila ng mas magandang chance na makamit itong title sa Commissioner's Cup at maka-Grand Slam. Shoutout kay Joseph Pineda, Jonel Alagon at Celino Valles family, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas, Alicia Garcia, binabati din natin si Katsakino Dokusin, si Michael D., si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, si Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas. Binabati din natin si Dexter Domer, si Enju, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pati na rin si Alfonso Dindin at Terdy Balaba at Andrea Alexis at Mitch Bagares, Lolito Kakayon, si Juan Solege, pati na rin si Michael D., Anthony Alon family at ang iba pa nating taga-subaybay.